Jesus, Rose of Sharon, bloom within my heart. Beauties of thy truth and holiness impart, that where'er I go, my life may shed abroad fragrance of the knowledge of the love of God. Jesus, blessed Jesus, Rose of Sharon, Rose of Sharon, bloom in radiance and in love within my heart. Jesus, Rose of Sharon, sweeter far to see than the fairest flowers of earth could ever be. Fill my life completely, adding more each day of thy grace divine and purity, I pray. Jesus, blessed Jesus, Rose of Sharon, Rose of Sharon, bloom in radiance and in love within my heart. Jesus, Rose of Sharon, balm for every ill, may thy tender mercy's healing power distill for afflicted souls of weary burdened men, giving needy mortals health and hope again. Jesus, blessed Jesus, Rose of Sharon, Rose of Sharon, bloom in radiance and in love within my heart. Jesus, Rose of Sharon, bloom forevermore. Be thy glory seen on earth from shore to shore, till the nations own thy sovereignty complete. Lay their honors down and worship at thy feet. Jesus, blessed Jesus, Rose of Sharon, Rose of Sharon, bloom in radiance and in love within my heart. Magandang hapon po mga kapatid at mga kaibigan na kasama po sa ating pag-aaral. Diyos marahay na hapon sa mga kapatid nating taga Bicol. Nasaya at yung malam, kakabsat. Mahayong hapon sa inyong tanan, mga kaigsonan. Meron din pong maya pagkat panapon, kanang kapatad. Good afternoon, brethren. Ito ating pong pag-aaralan po sa 10 kapitulo. Ito po ay nagpapakita ng mabigat na alalahanin kay Apostle Paul, sapagkat si Apostle Pablo po ay isang Hudyo. At natural labang siya ay mayroong natural na pagmamalasakit sa kanyang bayan. Naalala po natin sa 9 na kapitulo, doon po sa 2 talata. Ito ay nabanggit ni Apostol Pablo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso.
Bagamat hindi po ipinakilalang sa diretsong paraan kung ano yung kalungkutan at kirot ng puso ni Apostle Paul. Pero ito po ay necessarily implied na ipatungkol sa kanyang bayan, na hindi sila ang kanilang kalagayang spiritual sa harapan ng Diyos ay sila hindi ligtas. Dito po sa ikasampung kapitulo, ito'y kanyang binigkas ng tuwiran. Dito po sa unang talata, mga kapatid, ang nais na aking puso at aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Dito po mayroong makikita niyo ang pagkakaiba ng King James at New King James sa Tagalog. Ano po? Na nagpapakilala lamang na dahil nga po mayroong mga bagong manuscript na natagpuan sa mga mas bagong salin kaysa noon sa panahon ng King James. Ano po? Dito po sa New King James, dito sa Tagalog, ang nakalagay sa kanila na walang iba kundi ang bansang Israel. Dito po sa New King James, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Ito po ay tinukoy ng tuwiran na yung kanila yung bansang Israel. So dito po sa Tagalog, hindi binanggit na kung sino yung kanila, pero by necessary interest, ito yung bansang Israel. Upang sila yung mga ligtas. Mga kapatid, ang nais na aking puso at ang aking panalangin sa Diyos patungkol sa kanila, bansang Israel, upang sila yung mga ligtas. In other words, ang bansang Israel ay hindi ligtas. Tandaan po natin, kailangan natin unawain na si Pablo lang siya salita sa pangkalahatan. Hindi naman lahat ng Israel ay hindi ligtas. Dahil mamaya patutunayan niya yun. Po. Kahit po sa ika-11 kapitulo, patutunayan niya yun na hindi naman lahat ng Israel ay hindi naligtas. Kaya lang, sa pangkalahatan, ang karamihan ng bansang Israel ay hindi sila ligtas. Ito po isang malaking kabalintuhanan o irony sapagkat sila ay piniling bayan ng Diyos. At sila ang pinagkatiwalaan ng mga salita ng Diyos. O sila ang pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, ay dapat sila unang nakaunawa sa layunin ng kautusan, di ba? Pero hindi nila unawa. Kaya bandang huli, hindi sila ligtas. Sila hindi ligtas, mga kapatid. Ang kailang kalagayan ng pagiging hindi ligtas, hindi ito kagagawa ng Diyos. Dahil kung babalik tayo sa Old Testament, makikita natin ang pagpapahinuon ng Diyos sa kanyang bayan upang sila manumbalik sa kanya. Maraming pagkakataon po sa Old Testament, sa mga propeta. Halimbawa, dito po sa Ezekiel, dito po sa kapitulong ika-33, chapter 33, doon po sa verse 11, ano sabi ng Diyos sa kanyang bayan? Kahit po sa maraming pagkakataon doon sa pinag-aralan sa aklat ni Isaias, ay ganoon din ang pakiusap ng Diyos sa kanyang bayan. Tayo magkatuwiran ng kanya. Sabi, mag-usap tayo. Dito po sa binanggit na talata. Sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? So, ang kailang pagiging hindi ligtas sa panahon ng bagong tipan, sa pagkasulat ni Apostle Paul, hindi ito kagagawa ng Diyos. Ito'y kagagawan nila. Dahil hindi sila nanumbalik sa Diyos. Hindi sila nagbalik sa Diyos. Kanya. At si Apostle Paul, dahil siya po ay isang tao may pagmamahal sa mga kaluluwa, ang nais at kanyang panalangin sa kanyang bayan sila ay maligtas. Tandaan po natin, si Pablo po ay kinapopuotan ng kanyang bayan. Sa pagpapakilala si Jesus na kailang pinasok sa krus ay ang Kristo at Panginoon, at sa kanyang patuloy na panganganing ebanghelyo na tinutong na kasinungalingan ng mga Hudyo, siya'y kinapopuotan ng kanyang bayan. Actually, siya'y tinakwil ng kanyang bayan. Kinapopuotan siya, di ba?
Pero yung nais at kanyang panalangin ay gusto niya maligtas ang kanyang bayan. Dito natin makikita ang takilang pagmamahal ni Pablo sa kanyang bayan. Ano po? Nakikita rin po natin, itinakwil sila bilang bansa. So hindi na sila ang bayan ng Diyos. At ito po ay nagkaroon ng katuparan noong AD 70, noong taong ika-70 taon, ano po? AD 70, nung giniba ng Diyos sa pamamagitan ng mga Romano, sa pangunguna po ni General Titus, na anak ni Vespasian, ano po? Giniba nila ang templo sa Jerusalem, sinunog nila ang templo, nasunog ang lahat ng salinlahi. At ang mga Hudyo ay nagsipanghala. Mula noon, wala nang bansang Israel. Hindi sila tinakwil bilang isang bayan, tandaan po natin yan, pero bilang mga individual na mga tao, ay mayroon pa rin silang paraan para sila maligtas. Ito'y sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kung sila'y sasampalataya sa Ebanghelyo sa ating Panginoon, sila'y maliligtas. Pero ito'y kailang tinanggihan, di ba? Majority sa Israel, tinanggihan nila. Kaya kung tinanggihan nila ang Ebanghelyo at ang ating Panginoon, ay hindi sila maaaring maligtas sa kawalan nila ng pananampalataya. Ang tanging paraan lamang para sa maligtas ay sumampalataya sila sa ating Panginoon. At tinanggihan nila yun. So sa kailang kawalan ng pananampalataya, ay hindi sila maaaring maligtas. Kaya si Pablo ay nalulungkot. Dahil doon sa kailang kalagayan ng kanyang bayan na kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon, wala silang kaligtasan. Dito po sa ikalawang talata, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, datapot hindi ayon sa pagkakilala. Ang bansang Hudyo, sila'y sumasamba sa Diyos. Makikita natin kahit sa buong Old Testament, sila'y sumasamba sa Diyos. Hindi masasabing wala silang pagmamalasakit sa Diyos. Kaya lang, hindi nila naunawa ng layunin ng kautusan. Niyang tinig ng kailang mga propeta. Kaya sabi po rito, datapot hindi ayon sa pagkakilala. Ang kailang pagmamalasakit ay mali sapagkat hindi ayon sa katotohanan. Yung kasalukuyang katotohanan, ano po? Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. So hindi nila naunawaan ang layunin ng kautusan. Niyang tinig ng kailang mga propeta. Dito po sa Gawa, pumunta po tayo sa Gawa, 13 kapitulo, sa talatang 27, Acts chapter 13, verse 27, ito po ating mababasa. Sapagkat hindi nakilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng mga pinuno nila si Jesus, ni ang mga tinig ng mga propeta na binabasa tuwing Sabbath, tinupad nila ang mga salitang ito sa pamagitan ng paghatol sa Kanya. Sabihin, sila pa naging paraan para ng ating Panginoon pa ako sa krus. So, hindi nila pinakinggan ang tinig ng propeta. Kaya hindi nakilala ang ating Panginoon kung sino siya, di ba? Hindi nila tinanggap si Jesus bilang kailang tagapagligtas. Yun ang makikita natin. Hindi ayon sa pagkakilala. Makikita po natin. Dito po sa New King James, yung binasa natin. For those who dwell in Jerusalem and the rulers, because they did not know him, nor even the voices of the prophets, which are read every Sabbath, have fulfilled them in condemning him. Sabi, tinupad nila ang plano ng Diyos, di ba? Na ang ating pamamatay sa krus, sapagkat tinatulan nila ang ating Panginoon. So hindi, kung naunawaan nila ang lain ng kautusan, eh, hindi sana nila, sila isasampalataya sa ating Panginoon. Kaya hindi nila naunawaan ang kautusan. Ang layo ng kautusan, hindi nila naunawaan. Sa kanila, ang alam lang nila, susunod sila sa kautusan. Pero hindi nila alam ang mas malalim na kahulugan ng kautusan. Sa ikatlong talata, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos. Tandaan po natin, ito salitang katwiran, hindi ito tumutukoy sa katwiran ng Diyos. Hindi yun. Kundi ang paraan kung paano ka magiging matwid sa harapan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng katwiran ng Diyos sa talatang ito.
At sa pagsusumakit naman ito sa sariling kanila, yung sariling paraan nila para sila maging matwid sa harapan ng Diyos, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos, kaya hindi sila sumunod doon sa paraan ng Diyos para sila maging matwid. Kung gano'n ang ating pagkaunawa, hindi mahirapang intindihin yung talatang ito. Ano po? Hindi sila ignorante ng Diyos, matwid. Hindi yan ang punto na sinasabing hindi nila pagkalam katwiran ng Diyos. Hindi yun. Alam nila matwid ang Diyos. Ang pagka-ignorante nila ay yung paraan na sinasabi natin kanina. Ang kasalukuyang paraan ng Diyos kung paano ang tao ay magiging matwid, yan ang hindi nila alam. Pinipilit pa rin nila ang kautusan ni Moises. At kaya yung mga naging Judyo, naging mga Kristiyano, maiilan sa kanya, pinipilit pa rin nila yung paraan na yun na kinakailangan sumunod sa kautusan ni Moises para sila maligtas. Alam po niyo itong paraan ng pagiging matwid, yung paraan kung paano tayo magiging matwid sa harapan ng Diyos. Ito'y para sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa lahat. Pero ito'y kanilang tinanggihan. They rejected it. Nireject nilang paraan ng Ebanghelyo para sila maging matwid. Kaya hindi sila naligtas. Yun lang ang tanging paraan. Dahil kung magpupumilit sila doon sa kaparaanan ng kautusan ni Moses para sila maging matwid, ay kinakailangan kayo maging ganap at sakdal. Hindi ka nagkasala kahit minsan. Wala sino namang kaluluwang inaganap sa kautusan. In other words, nagkasala sila. Nagkaroon sila ng kakulangan sa harapan ng Diyos. So, tanging paraan na sila maging matwid ay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Hindi nila alam yun. Tinanggihan nila. So, paano sila maging matwid sa harapan ng Diyos? Ito po sa ika-4. Ito po ang unawain natin. Sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Dito po sa English, ano po? For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Totoo po lang si Kristo sa isang kahulugan, siyang tumapos sa kautusan. Totoo yun. Pero ang ibig sabihin po ng end dito, layunin. Si Kristo ang layunin ng kautusan. Si Kristo ang kinauwian ng kautusan. Ano ba ang layunin ano ba pwedeng mangyari sa iyo sa kautusan? Kung ikay maging ganap at sakdal, ikay magiging matuwid. Pero hindi nagawa ng kautusan nyo. Bakit? Sapagkat walang sino man ang naging ganap at sakdal sa ilalim ng kautusan ni Moises. So wala naging matuwid. Tingnan po ninyo na po. Dito po sa Hebrews chapter 10, verses 1 to 4. Kung nangunawaan nila ang mga bagay sa kautusan, ito po ay nagtuturo patungo sa isang tagapagligtas. Dahil kahit anong gawin nila sa ilalim ng kautusan, ang kailangan mang kasalanan na hindi ay walang kapatawaran. Di ba? Dito po sa Hebrews chapter 10, verses 1 to 4. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man na hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga ahin na laging niaandog sa taon-taon. Sa ibang paraan na hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog. Sapagkat ang mga nagsisamba yamang nililis na minsan ay hindi na sana magkakaroon pa ng buti sa mga kasalanan. Ngunit ang mga ahang yaon ay ang ginagawa ang pag-aalala sa mga kasalanan taon-taon sapagkat hindi maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Dito po makikita natin yung ginagawa nila taon-taon na nag-aalis sila ng mga dugo ng mga hayop. Hindi nag-aalis ng kasalanan nyo. Sapagkat nasa kanila pa rin sarili ang kailang mga pagkakasala. They still have the consciousness of their sins. Yan ang ibig sabihin ng budhay. They are still conscious na sila may mga kasalanan. Dahil kung sila'y pinatawad, sabi nga po ng talata rito sa Hebreo, di ba ihinto na sila ng paghahandog kung pinatawad na sila ng Diyos sa kanilang mga pagkakasala? So bakit sila pinaghahandog taon-taon? Dahil di pinatatawad ng kanilang mga kasalanan. Naunawaan po nila ang dugo, ang paraan ng paglilinis ng kasalanan. Kaya hindi maaaring dugo ng mga hayop ang maglilinis sa kanilang mga kasalanan.
So, kung naintindihan nila yun, ito'y patungo sa isang tagapagligtas. Na hindi sila maaaring patawarin sa ilalim ng kautusan ni Moises kahit anong gawin nila. Sapagkat ang kautusan, ang pagiging matuwid sa kautusan ay dapat kang maging ganap at sakdal. So kaya nga wala pong provision ng pagpapatawad. Sapagkat kung nagkasala ka, hindi ka na pwede maging matuwid. Yan ang ibig sabihin ng kautusan ng Moises. So yun ay, kung naunawaan po nila yon, yun ay patungo sa isang tagapagligtas. Dahil hindi nila kayang gawin matuwid ang kailang mga sarili sapagkat sila nagkasala. Ang gusto ng mga Hudyo, sila maging matuwid. Hindi maaari. Hindi ka na pwede maging matuwid kung nagkasala ka. Tapos karak sa kautusan. The moment na nagkasala ka, wala ka na. Hindi ka na pwede maging ganap at sakdal. So, hindi ka na pwede maging matuwid. So, hindi ba sila nagsasama taon-taon? Sila naghahandong. Tinuturuan sila ng Diyos sa pamagitan ng mga bagay na yun. Na sa kanilang pagiging makasalanan, hindi na sila maaaring maging ganap at sakdal sa kautusan. Kailangan nila ng isang tagapagligtas. Yan ang ating Panginoon. Kaya si Kristo kinawin ng kautusan sapagkat yung bagay na hindi kayang gawin ng kautusan ni Moises, dahil ang mga nasa ilalim ng tipan na nilatay nagkasala, ay magagawa ng ating Panginoon. Ng mga taong ito na nagkasala sa kautusan ni Moises, pwedeng maging matuwid. Sa ang kautusan, si Kristo kinauwian ng kautusan. Siya, ito ang paraan. Para ito mga taong hindi naging matuwid sa kautusan, ay pwedeng gawing matuwid sa pamagitan ng ating Panginoon. Di ba? Sa ikalima, sapagkat isinunod ni Moses ng tao na ang tao na gumagawa ng katwiran ngayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito, yes. Kung ikaw ay makasunod na ganap at sakdal sa ilan kautusan ni Moses, ikaw ay mabubuhay, ikaw ay magiging matuwid. Kung matutupad mo. In other words, hindi ka magkakasala kahit minsan. Isa lang po nakatupad sa kautusan ni Moises na di nagkasala kailanman ng ating Panginoon. Lahat ng mga Hudyo, excuse me, sa ilalim ng kautusan, lahat sila ay nagkasala. So, kung tutuparin mo ang kautusan, di kayo mabubuhay, kayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Dito po sa Leviticus, chapter 18, verse 5. Tutuparin nga ninyo aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na ikabubuhay ng mga tao magsusutupad. Ako ang Panginoon, kanya. Sabi siya, I am the Lord, kanya. Ako ang Panginoon. Tingnan po lang sa English lang po. Sabihin, ako ang Panginoon. Hindi ko sabi niya, hindi ako nagsisinungaling. Kung tutuparin yung kanyang kautusan, mabubuhay kayo kanya. Ako ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi ako nagsisinungaling. Ibig sabihin, sayin natin. You shall therefore keep my statutes, and my judgments, which if a man does, he shall live by them. I am the Lord. I am the wise WH. Kanya. Pag ang Diyos ay nangangako, yan ang ginagamit niyang pangalan. Bakit? Ang ibig sabihin niya, ako lang palaging umiiral. Sabihin, hindi ako tatakas sa aking mga salita. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So kung tutuparin mo ang kautusan, in other words, matutupad mo ito na hindi ka nagkasala, ikay magiging matuwid. Ang layo ng ito ng kautusan na hindi nagalap ng sino man tao sino mang Hudyo sapagkat sila nagkasala, ay natupad sa ating Panginoon kung sila isasampalataya sa ating Panginoon. At ang pananampalataya na yun, hindi lamang pananampalataya sa isip, napatunayan na po natin yun. Yun ay pananampalataya na may pagtalima sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang pag-asa ay ang Ebanghelyo. So, bakit di siya naligtas? Nandan yung Ebanghelyo. Bakit hindi sila naligtas? Hindi sila sumampalataya. Hindi ba sila sumampalataya dahil hindi nila narinig ang salitang ito? Wala silang access sa Ebanghelyo. Dito po sa sumunod na mga talata, ito po ay pinakilala ni Apostle Paul na hindi kayo. Na kung gusto nila sumampalataya ay maaari. Bakit? Dahil hindi malayo kay Ebanghelyo sa kanila. Datapot sinasabi ng katwiran ayon sa pananampalataya ang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino akyat sa langit? Sa makatwid ba gayong pangibaba si Kristo? O sinong mananaog sa kalalim-laliman?
sa makatid bagay upay akyat si Kristo mula sa mga patay? Tatapat anong sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, sa iyong puso. Sa makatid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Actually, ito pong sinabi ni Pablo sa ikawalong talata, ito ay quotation sa Old Testament, ginamit niya sa kanyang layunin na ipakilala ng salita ng Diyos ang Ebanghelyo, hindi malayo. Ito ay malapit. Sabi po natin, dito po sa Deuteronomy, chapter 30, verses 12 to 14. Wala sa langit, huwag mong sabihin sinong sasampa sa langit para sa atin. At magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Ni wala sa dako paraon ng dagat upang huwag mong sabihin sinong daran sa dagat para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig, sa iyong puso, upang iyong magawa. Sabihin, nagsabihin ito ni Moses, malapit ang salita ng kautusan sa kanila. Kailangan lang nilang pakinggan at gawin kanya. Gayon din ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi pwedeng sabihin ng mga Hudyo, kaya hindi kami nakapanampalataya, malayo naman sa amin ang Ebanghelyo kanya. Hindi na pwedeng sabihin yon. Kaya sabi niya, malapit ang Ebanghelyo sa inyo kanya. Titingnan po rin niya, malapit. So ginamit ni Pablo itong quotation sa Deuteronomy chapter 30 para sabihin din sa kanila ng katulad sinabi ni Moises ng Ebanghelyo ay malapit sa mga tao kanya. Hindi na natin kailangan ibaba si Kristo sa langit para siya magsalita sa ating kanya. O iakyat si Kristo mula sa kalaliman para magsalita sa ating kanya. Kapagkat ang Ebanghelyo ay malapit sa inyo kanya. Ito yung salita ng pananampalataya. Paano ito'y malapit sa kanila? Ito yung salitang ipinangaral at inilahad ng mga apostol sa kauna-unahang pagkakataon. Simula sa gawa, ikalawang kapitulo na magawa at patuloy. In other words, wala silang madadahilan. Hindi kami kasi napakinggan yan, ganyan. Hindi, tinangaral ito. Ito'y nilahad. Sapagkat ito lamang ang paraan ng tao ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. So ito'y pinangaral upang makilala at marinig ng mga tao. So in other words, kung ang isang tao ay talagang bukas ang kanyang kaisipan at mapagkumbaba, pag napakinggan niya ibang maniniwala na kaagad. Hindi ka na kailangan pang umiling ng ibang paraan isa sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yan lang ang tayong paraan para ikay sumampalataya sa Ebanghelyo. Bisa pwedeng manalangin sa langit, Panginoon, bigyan mo ko ng tanda na itong Ebanghelyo ito yung totoo. Yan ay kawalan tiwala sa salita ng Diyos at sa Diyos. Meron tayong naaral, gano'n sinasabi niya, teka muna, mananalangin ako sa Diyos. Bigyan niya ako ng tanda na ito yung totoo. Hindi na kailangan yun. Pag ipinangaral ng Ebanghelyo, tinanggap mo, ikay maliligtas. Yun ang kapangyarihan ng Diyos, wala nang iba. Wala na may bibigay siya yung kapangyarihan ng Diyos. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. At itong Ebanghelyong ito, ay hindi pang pananampalataya natin sa Ebanghelyo. Ay hindi pananampalataya sa isip lamang. Hindi. Ito ay pananampalataya na may kaakibat na pagsunod. Faith and obedience. Not faith only. Doon po sa James chapter 2 verse 24, nakikita ninyo na sa pamagitan ng magaway, inaaring ang pagtao at di sa pamamagitan ng pananampalataya naman. So walang madadahilan ng mga Hudyo. Hindi ba namin narinig yung Ebanghelyo na yan? Hindi na pwede sabihin. Sabi ni Pablo, pinangaral namin yan, ganyan. At patuloy na yung pinapangaral. Ang salitang yun ay malapit sa inyo at sa sino mang tao gustong maligtas. Dito po sa ikawalo, hanggang ikalabing isa. Datapat anong sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, sa iyong puso, sa makatid bagay salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral niya. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay sa muglin ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas.
sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya nagsasampalataya ay hindi mapapahiya. So ito ang sinasabi ni Apostle Paul. Ito ang salita na aming ipinapangaral kanya. In other words, ito yung malapit. At hindi pwedeng sabihin ito yung mahirap na mahagilap. Hindi, ito yung pinapangaral namin kanya. Kanino yung pinangaral? Sa lahat ng mga tao. Nagawa ba nila yun? Na yung mga apostol ay may pangaral ito sa lahat ng mga tao? Oh yes. Colossians chapter 1 verse 23. Wala mo sasabihin ngayon na hindi. Kano kami maniniwala dyan? Wala namang, di ba namin narinig yan? Hindi, ganyan. Malapit sa iyong bibig, sa iyong puso, ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso kanya. In other words, malapit ang salita ng Ebanghelyo. No excuse, di ba? Kung hindi ka maliligtas, yun ang kasalanan mo. Alam po niyo yung mga Hudyo ay umaasa sapagkat gusto, ang mga Hudyo ay naniniwala sa isang physical na kaharian. Tandaan natin. Hindi spiritual na kaharian na pinaniniwalaan nila. Ang kaharian na pinaniniwalaan nila ni tatatag ng Mesiyas ay katulad ng kaharian ni Nason, David at Solomon. So gusto nila kasama nila yung Panginoon palagi sapagkat siya kanila magiging hari kanya. Pwede yun. Hindi kinakailangan ng ating Panginoon na hindi sa lupa para tayo maligtas. Kinakailangan namin yung pangaral ng kanyang ebanghelyo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Sinadra, ang salita ng ebanghelyo malapit sa kanila. Anong gagawin nila? Kailangan lang silang sumampalataya sa kailang kaisipan at ipahayag sa kailang bibig ang kailang pananampalataya kay Kristo. At sila'y maliligtas. Yun lang ba? Hindi. Kailangan din silang mabautismuhan, di ba? Sa Romans chapter 6. So, kailangan silang sumunod. Tumalima sa ebanghelyo para may pakita ang kailang buong pagtitiwala sa ating Panginoon. At sa ganung paraan sila'y maliligtas. So, yun po makikita natin kay argumento na hindi namin narinig yan. Hindi pala yun. Sapagkat ito'y pinangaral. Ang ebanghelyo po, na ipinahayag ang kaligtasan para sa mga Hudyo at hindi sa mga Hintil. Hindi lang sa mga Hudyo, pati sa mga Hintil. Sa panahon na ito na si Apostle Paul nangangaral na ipangaral ang ebanghelyo sa mga Hintil, hindi lang sa mga Hudyo. Ironically, mas marami pang mga Hintil na sumampalataya kaysa sa mga Hudyo. Kaya makikita sa bahagi ng Isaias, palakihin mo kanya tabernakulo kanya. Bakit palalaking tabernakulo? Dahil hindi lang Hudyo ang nandoon, kundi lahat ng bayan. So, mas marami lahat ng bayan sa mga Hudyo. Definitely. Yun po yung naging malaking dagok sa kaisipan ng mga Hudyo. Sapagkat, ipinagmamalaki nila na sila lang ang bayan ng Diyos. At ang pagiging matuwid ay nakasalalay sa lahi o kay anak ni Abraham na mali. Sinasabi rin po lang sa ikalabing talata ng kung ang sino man ay sumampalataya, hindi mapapahiya. Bakit hindi siya mapapahiya? Sapagkat gagawin ng Panginoon ng kanyang sinabi. Hindi siya sinungaling. Gagawin ng Panginoon ang kanyang sinabi. O ikay manampalataya, ikay maliligtas. Hindi ka mapapahiya. Dito po sa ikalabing talata. Sapagkat walang pagkakaibang Hudyo at ang Grego, ito ang malaking dagok sa kaisipan ng mga Hudyo. Sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Sapagkat ang lahat ng mga nagsisitawag sa pangalang Panginoon ay mga liligtas. Dito po sa New King James, for there is no distinction between Jew and Greek or Gentiles. For the same Lord over all is rich to all who call upon him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. So dito, sinmaliwanag, walang pagkakaiba. Sa ilalim ng ebanghelyo, walang Hudyo, walang Hintil, walang pagkakaiba. Pero sa ilalim ng kautusan ni Moises, may pagkakaiba. Yung mga Hudyo, sila ay nasa ilalim ng kautusan ni Moises. Ang mga Hintil ay wala sila sa ilalim ng kautusan ni Moises. So there's a distinction. Ano po? Yung po yung nangangahulugan ng panahon na yon na pinili ng Diyos ang bansang Israel bilang kanyang bayan na siya mayroong kinikilingan. At paborito niya ang bansang Israel? Hindi. Pinili lamang ng Diyos ang bansang Israel para matupad ang kanyang planong pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Sapagkat ipinangako niya kay Abraham, sa iyong bini ang lahat ng kasalupay pagpapalain.
ang bini si Kristo. At ito'y magagaling kay Abraham. Pero sa patay ni si Abraham, no? So, sa isang bayang magagaling kay Abraham at siya ng Israel, magagaling ang Panginoon. Kaya lang siya pinili ng Diyos. Hindi siya larangan ng kaligtasan, sila'y kinikilingan ng Diyos. Hindi. Ito'y sa lahat ng tao. Walang kinikilingan ng Diyos. Yung po'y naunawaan ni Apostle Peter sa Acts chapter 10. Ito ulit-ulitin natin. Sapagkat walang kinikilingan ng Diyos na ililigtas niya at hindi niya ililigtas. Lahat ang kaligtasan ay para sa lahat. Kung sino man na gustong maligtas. Sabi po rito ni Apostle Peter sa Gawain 10 kapitulo sa talatang 34 at 35. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Gumagawa ng matuwid. Ano yung ginagawa niya? Yung susunod sa Ebanghelyo. Yan ang paraan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ay tatanggapin ng Diyos. So wala siyang kinikilingan. Sa panangin ng Diyos, sa Ebanghelyo, ang Hentil at mga Hudyo ay pantay lamang sa harapan ng Diyos. Walang advantage ang Hudyo sa mga Hentil. Kung pinag-uusapan ay kaligtasan. Pareho lang kailang gagawin. Kailangan silang sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo para sila maligtas. Pero para matanggal ang pagkakaibang ito, para matanggal ang distinction between the Jews and the Gentiles, kinakailangan alisin ng Panginoon ang dahilan ng pagkakaroon ng pagkakaiba. Ano yon? Yan ang kautusan ni Moises. Tinanggal ng ating Panginoon nung sinapako sa krus. Dito po sa Efeso, 2 kapitulo, 13 hanggang 14. Datapot ngayon kay Kristo, kayo na noong unang panahon ay nalalayo, ay nilapit sa dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isang dalawa at ginibang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa'y lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawang kapayapaan. Ano yung taong bago na yun? Kristiyano. Wala nang Hentil, walang Hudyo. So ito'y pantay-pantay lang din sila. Sarapan ng Diyos. Isang interesting pangusap po rito, dito po sa 13 talata. Ang lahat na nagsisitag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano yun? Panginoon, ligtas mo ko. Yun ang sinasabi niya. Hindi. We are appealing on the authority of Christ. Ano ang authority ng Kristo? Ng kanyang dugo ay maglinis sa ating mga kasalanan. When we call on the name of the Lord, yun ang hinihingi natin. Na ang dugo ng Panginoon ay ugasan ng ating mga kasalanan. So, paano ugasan ng dugo ng Panginoon ng ating mga kasalanan? Mananampalataya? Hindi. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Faith only? No. Kailangan tayong sumampalataya at mabautismuhan. So, makikita natin ano ang lawak dito. Sino man? Whoever calls on the name of the Lord. Sino man ay maaaring ligtas ng Panginoon. Kaya nga po, ulitin natin sa bahagi ng Isaiah, sabi, ilakihan mo yung tabernakulo. Ang kausan ni Moses, mas maliit ang tabernakulo, bansang Israel lang yun. Sa Ebanghelyo, mas malaki ang tabernakulo. Sapagkat ando ng mga Hudyo at hindi na mga Hentil. So mas malalahati ang Ebanghelyo kaysa kausan ni Moises. Hindi ba? Kaya ang kalalatihan ng kausan ni Moises ay isang kalalatihan na nawawala. Katulad ng mukha ni Moises na nagniningning ng kalalatihan ng Diyos na ito'y nawala. Ngayon ang kalalatihan ng kautusan. Pero ang kalalatihan ng Ebanghelyo ay mas malawak. Mas malalahati ang Ebanghelyo. Subalit ang problema, nung panahon na nangangaral ang mga apostol, wala naman nakasulat na Ebanghelyo. Ang pangangaral sa pamagitan ng berbala. Dito po mga sumusunod na talata sa 14 hanggang 15. Ito po ay minomolestya ng mga maling kaisipan ng ibang nagtuturo. Sinabi ng minomolestya, ako totoo yun. They abuse these verses.
Basahin natin. Paano nga sila paano? Tandaan natin salitang papaano. Pag sinabing papaano, imposible. Ibig sabihin. Sabi rito, imposible nga sila magsitawag doon sa hindi na sinasampalatayan. Correct? Correct. Imposible silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan. Correct. Imposible silang makakinig na walang nangangaral, na walang nakasulat na salita. Yes. Imposible silang makapangaral malibang kung hindi sila sinugo. Ano yung ituturo ng mga apostol? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa. Niyaman nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Hindi natin payo. Yan ay paa ng mga apostol. Alam mo, maano ito mga ito? Totoo po ito. Hindi na ito totoo sa panahon natin ngayon. Bakit? Meron na tayong salita ng Diyos. Pwede kang maging Kristiyano, although ito yung very rare, na hindi ka pinangaralan sino man sa pamagitan ng sarili mong pag-aaral. Meron po kaming kapatid na wala na ngayon, patay na siya, na naging Kristiyano na hindi siya inaralan. Dahil siya nananaliksik sa mahabang panahon. Tinignan niya lahat ng mga nakatayong mga iglesia, hindi, walang totoo dyan sa mga yan kanya. Nabasa niya isang maliit na tract na binigay sa kanya ng tatay niya. Ito na yung totoo kanya. Ito na yung totoo. Nagpapabautismo ko sa linggo kanya. Wala nangaral sa kanya. Natitan niya salita ng Diyos. Pero sa panahon na wala pa nakasulat na Ebanghelyo, at ang pangaral ng Ebanghelyo ay ng iba ay barbaran lang, sabi nga ni Pablo, itong salita na aming pinapangaral. Paano mo paniniwalaan kung hindi mo pa napakinggan? Ito yun. Paano ka tatawag sa hindi mo sinasampalatayaan? Hindi mo naman kilalang Diyos. Hindi mo kilala si Kristo. Paano ka tatawag sa Kanya? So, ano sinasabi nito? Ito yung mga katanong na maaaring itanong ng mga Hudyo. Pero ito yung sinagot. Sino ang nangaral sa kauna-unahang pagkakataon ng Ebanghelyo? Ang mga apostol. Nung sila'y sinugo ng ating Panginoon, ano ang pangako ng Panginoon sa kanila? Doon mo sa Matthew chapter 10, huwag mong isipin kung anong sasabihin. Sapagkat sa oras na ibibigay sa iyo. Di ba totoo yan? Ang Espiritu Santo ay magpapatubay sa kanila sa buong katotohanan. So kung hindi sila sinugo, anong ituturo nila? Paano sila makakapangaral? Kaya nga, yun ang ibig sabihin. Ang mga talatang ito ay hindi tumutukoy sa mga mangaral ngayon. O kay Timoteo na isang ebangelista. Ito'y tumutungkol sa mga apostol na sinugo ng ating Panginoon. Tandaan natin ang salitang apostol, salitang Grego, apostoles. Yaong sinugo, one who is sent. So, sino man sinugo? Ang mga apostol. Hindi tumutukoy ito sa mga mangaral na katulad ko o sino mang katulad ko mangaral. Ito po ay nalalapastangan ng iba. Yung fourth watch, nalalapastangan nila yan. Maligan na sinugo ka ng isang apostol, kanya hindi ka pwedeng mangaral. Sino nagsabi sa'yo sa kanya? Tapos babasahin niya ito. Ang keyword dito, yung salitang, paano nga silang magsisipangaral kung di sila sinugo? Ito'y tumutukoy sa mga apostol. Sapagkat nung sila'y sinugo ng Panginoon, ang Espiritu Santo ay nagpatnubay sa kanila sa pangalabong katotohanan. Meron ako'y nalulungkot sa ibang mga mangaral na stand up sila, they are supposed to be gospel preacher. Kung naniniwala sila, kung hindi ka sinugo, hindi ka maliligtas, ay hindi ka makakapangaral. No, ito ay misuse ng talatang ito. Ito tumutukol sa mga apostol. Ito ay kauna-unahang nangaral at nagpakilala ng salita ng Diyos. Sapagkat ng panahon na yun, wala pa nakasulat na bagong tipa. So ito ang proseso na ito pinapangaral, at the same time, ito inilalahad o it is being revealed, at the same time, it is being written. Hanggang sa makarating sa panahon na ito'y nabuo at naisulat. So itong 14 at 15 talata ng kapitulong ito ay tumutungkol sa mga apostol. In other words, sinasabi ng mga apostol, naipahayag na namin ang Ebanghelyo. We have already revealed the gospel. So pwede na kayong tumawag. Pwede niyong sumampalataya. Kung kayo sumampalataya at naniwala sa aming pinapangaral, sabi ng mga apostol. Sa 16,
Ano po, 40 to 45 minutes na po tayo. Dapat hindi sila lahat ay nakinig ng masayang balita. Sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino nang niwala sa aming balita? Kaya nga ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Dapat sinasabi ko, hindi ba sila nangakinig? Oo, tunay nga. Ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kailang mga salita hanggang sa mga dulo ng sanglibutan. So paano sasabihin ngayon ng mga audio, hindi pa namin napakinggan niya? Sabi dito ang kailang salita ay hanggang sa mga dulo ng sanglibutan. Yung sanglibutan na alam nila noon, po. So na pangarap, makikita natin. So yung mga Hudyo, kaya hindi sila sumasampalataya. Bakit hindi sila sumasampalataya? Sapagkat hindi sila nakinig at naniwala sa pangaral ng Ebanghelyo. Pure and simple. They rejected the gospel. Silang may kasalanan, hindi ang Panginoon. Wala sila ibang masisisi kundi kanilang mga sarili sa katigasan ng kanilang puso. Hindi masisisi ang Panginoon. Bakit masisisi ng Panginoon? Sinugo niya kanyang mga apostol at ipinangaral bagay sa lahat ng nilalang. Ito po sa Colossians chapter 1, verse 23. Ito po, tingnan ninyo. Sayin natin. Ito po ang ating mababasa. Kung kayo nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig at ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng Ebanghelyong ito. May pangalan bang Ebanghelyo sa buong sanglibutan? Yes, may pangalan ng Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Tayo, sila, may dumadadahilan ba tayo? Wala. Ang tanging paraan na tayo magkaroon ng pananampalataya ay kung tayo makikinig at unawain natin ang salita ng Panginoon at tanggapin natin. Yun ang paraan na tayo sasampalataya sa Ebanghelyo at sumunod sa Ebanghelyo. Pero kung wala kang pagnanasang maniwala, ay anong mangyayari sa'yo? So, hindi ka maliligtas. So, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig ng Ebanghelyo. So, sino man tao na gustong maligtas, yun ang gagawin niya. Kailangan lang siya makinig sa pangaral ng Ebanghelyo. Pero mga tao po ba ay interesado sa Ebanghelyo? Talagay niyo. Kung ang aking Facebook Live na ito ay patungkol sa music, sa mga sikat na magpapalabas ako ng mga sikat na mga musikero, milyon ang view nito. Milyon. Katunayan, maraming kumikita sa ganung paraan ng pamumuhay. Nagpapalagay sila ng mga video ng mga tungkol sa music, sa mga artista, etc. Mayaman sila. Sila'y kumikita. Ako, kita natin. Titinan ko po yung YouTube, yung view sa YouTube na dinadownload ni Brother Richard. Ano po? Ang pinakamarami, 20 views. Masaya na ako doon. Kahit isang view lang, masaya na. May isang kaluluwa ng kikinig. Meron ng pagkakataon yung kaluluwa ay maligtas. Sapagkat nakikinig siya sa Ebanghelyo. Ngayon, makikita natin sa ikalabinsyam ng kapitulo, ano po, basahin natin. Ito ba ang Ebanghelyong ito? Ito bang sinabi ng Propeta Isaias? Ito ba ay nalalaman ng bansang Israel? Nalalaman ng bansang Israel yung tinutukoy ni Propeta Isaias? Nalalaman ba nila yan? O hindi nila alam? Ito, yung binanggit ito ng Apostle Paul, yung Propeta Isaias. Yun ay propeta nila, di ba? Nalalaman ba nila yun? Tingnan natin ang pinakahuli mga talata sa ikalabinsyam hanggang ikadalamputisa. Dapat sinasabi kung di ba nalalaman ng Israel? Una-una sinasabi ni Moses, ipamumungkahi ko kayo sa panidibugo sa pamagitan niya ang hindi bansa. Sa pamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. At si Isaiah sa ibang tapa na nagsasabi, ako'y nasumpuan nila mga hindi nagsisihanap sa akin
Nahayag ako sa kanilang mga hindi nagsisitanong tungkol sa akin. Datapot tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw inulat ko ang aking mga kamay sa isang bayang Israel at matutol. Sinabi ni Moises, noong pa sa panahon ni Moises kanya, ipamumungkay ko kayo sa paninibugos sa pamagitan niya ang hindi bansa. Hindi bansang Israel kanya. In other words, darating ang panahon na itong hindi bansang ito kanya ay kikilalanin ng Diyos. Kaya sila ay maninibugho. Dahil sa paniniwala sila lang ang bayan ng Diyos. Di ba nila alam yung kanya? Di ba nila sinabi ni Isaias? Sinabi ni Isaias, doon sa ako'y nasumpungan nilang mga hindi nagsisiharap sa akin. Nahayag ako sa kanila mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. Ang mga hentil, hindi ba nila narinig yung kay Isaias? So wala dadahilan niya, hindi namin alam yan kanya. Alam ng mga Budyo sapagkat sa kanilang mga propeta. So ano makikita natin dito? Alam ng mga Hudyo sa pamagitan ng kanilang mga propeta na ibanghelyo papangaral sa buong sanglibutan. Kasama na may hentil. Kaya hindi sila dapat manibunggo magalit sa Diyos. Doon pa lamang sa pangako ni Abraham, at alam din ng mga Hudyo, sa imini pagpapalay ng lahat ng kasaluan, alam ng mga Hudyo, bakit sila nagagalit? Dahil sa kailang maling kaisipan, sa kailang pagyayabang, na sila lamang ang bayan ng Diyos. Yun ang kailan, nabubulagan sila doon sa ganong maling kaisipan, na sila lamang ang bayan ng Diyos. At ang mga hintil, ay kailanman ay di magiging bayan ng Diyos. Yun ang nagbubulag sa kanila. At tinatakwin nila ang Ebanghelyo. Si Moses, sinabi nga niya. Ano nangyari? Ang Diyos ay siya po ay naging mapagpahinungod sa bansa kanyang bansa. Binigyan sila ng buong pagkakataon. So sila yung manumbalik sa Diyos. Ginamit ba nila yung pagkakataon na yun? Hindi. So ngayon, ang mga hintil na hindi nagsisihalap sa Diyos, hinalap sila ng Diyos sa pamagitan ng pangalan ng Ebanghelyo sa kanila. Sila ba'y sumampalataya? Oo. Yan ang sabi ng Moises. Kayo maninibugo kanya sa hindi bansa. Sapagkat yung hindi bansa mga hintil ay sumampalataya sa Ebanghelyo. As marami sila. Kakaunti lamang ang naniwala sa mga Hudyo. Hindi ba nila alam yun? Alam nila yun. Kaya lamang ang problema ng mga Hudyo ay ayaw nilang alisin yung kaisipan. Kami lang ang bayan ng Diyos. Ito po ang ating pag-aaral po sa hapong ito mga kapatid. Makikita na sa ikalabing-isang kapitulo, wala namang pag-asa ba sa Israel? Meron. Ang pagkakataon ng kaligtasan ay pareho sa mga hintil at pareho sa mga Hudyo. They have the same opportunity. Ipinangaral sa mga Hudyo, ipinangaral sa mga hintil. So hindi pwede sabihin ng bansang Israel na wala kaming pagkakataon. Hindi. Kahit na sila tinakwil ng Diyos bilang kanyang bayan, yes, that's true. Pero yung mga individual na mga Hudyo, may pagkakataon sila maligtas. Katulad ng sino mga individual na hintil. Kung sila yung maniniwala at susunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Rafael Ortiz, magandang hapon po mga kapatid. Magandang hapon din Brad. Kennedy Piligambol watching. Magandang hapon mga kapatid. Magandang hapon din Brad. Oljano Campo, good afternoon po. Good afternoon din. Rudy Ab Jr., present po kanya. Ito yung kapatid nating pati si Jun Bautista. Listening na walang mga kapatid. Ito yung mga kapatid, kaibigan din. Arnold Dasilo, magandang hapon po sa mga kapatid. Stay safe lagi. Stay safe ka rin, Brad. Magandang hapon din sa iyo. Grace Tagaygay, magandang hapon po, Brad. At sa lahat ng mga kapatid, magandang hapon din sa iyo. Randy Kalilong Senes, good afternoon po. Good afternoon to all. Good afternoon din sa iyo, Brad. Rex Bayaka, listening. Ito pong si Brother Rex Bayaka, ito yung manugang na kamakailan lamang po ay sumakabilang buhay. Si Brother Domingo na po. Richly Lumapay, watching from Tagum City. Good afternoon. Malipat na si Brother Richly. Ano? Good afternoon. Mahayong hapon, food. Rebecca Cabarubias, magandang hapon po kapatid. Kapatid Lordy, God bless. Magandang hapon din sa iyo, sister. God bless din.
Tapos meron pong tanong si Brother Randy. Excuse me. Tanong kapatid sa Samuel, 1 Samuel, ito ang paboritong talata ng born again. Sasampalataya, tumawag ka lamang, maliligtas ka. Maligtas na sila. Ito po yung ginagamit ng ibang na hindi pwedeng mangaral ng Biblia kung hindi sinugo o maordona o patungan man. O yung nga po sinasabi natin kanina, ano po, ng kamay o ministro ng namumuno sa kanila. Yun po yung mali. Unang-una, yung talatang binanggit sa Romans chapter 10, 14 to 15, ito tumutukoy sa mga pastol. Ang makikita natin, sabi ko nga po kanina, ang pinakasusi po doon, yung papaano. Palitan mo ng imposible. Imposible silang tumawag sa hindi sinasampalataya. Correct. Imposible silang mangaral kung di sila sinugo. Anong ituturo nila? Samantalang sa atin, meron tayong Biblia. Imposible bang mangaral ng sino man sa atin? Hindi. Ang mga apostol, imposible. Wala pa silang babasahin. Kailangan ng patnubay ng Espiritu Santo sa kanila. No, we do not need to be ordained. Wala naman sinasabi ganun sa Biblia. Yun po ay kalokohan lamang ng mga denominasyon ng Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo, etc. Hindi po totoo yun. Kung saan natin nababasa may na-ordain na mga aral sa Biblia? Wala naman. Wala naman, di ba? Wala naman tayo makikita. Sabi po, yung born again, sasampalataya, tumawag ka lamang, maliligtas ka. Ano bisa yung tumatawag? Nang tumawag si Apostol Pablo sa pangalan ng Panginoon, di ba siya nabautismuhan? Yun ang problema nila. Dito sa Gawa, chapter 22, verse 16. Sa bawat maling aral ay may bersikulong sumasagot. Sa Gawa, chapter 22, verse 16, excuse me, nung si Apostle Paul po ay maging Kristiyan at maligtas, anong ginawa niya? At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo, gasa mo yung kasalanan, tumatawag sa kanyang pangalan. Ano ibig sabihin na? Panginoon, gano'n hindi. You're appealing to His authority. Nang ibig sabihin, Panginoon, ginawa ko na ang iyong pinagagawa. Ligtas mo ako. Yun ang ibig sabihin, Hindi ibig sabihin kayo maniniwala lang at wala ka nang gagawin. Hindi, Katulad lang po sa 1 Peter chapter 3, verse 21. Pag kayo nababautismohan, ano ang hinihingi mo? What are you appealing? Anong hinihingi mo? Hinihingi mo sa otoridad ng Panginoon na iligtas ka. Di ba? Basahin natin. Sa 1 Peter chapter 3, verse 21, napakaganda po ng salin na ito, ang Biblia 2001. Ano po? At ang bautismo na siyang kalarawan nito, yung kalarawan ng lubog, tubig sa panahon ni Noah, ang nagliligtas sa atin ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay na Kristo. Yun ang ginagawa natin when we call on the name of the Lord. We are appealing to God to clean our conscience from our sins when we believed and we are baptized. Yun po makikita natin, mga kapatid. Archon Roy Sumabal from Baybay City watching. Ang ibig sabihin ng Baybay, dalampasigan na po. We are glad dumating sa atin ang kaligtasan. This is the hope that we are working on. Yes. Kung hindi dumating ang Ebanghelyo, hindi namatay ang Panginoon sa krus at sinabuhay na maguli, we are still on our sins. Walang paraan na tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi mo naging maganda yung pag-aaral ganito. Once upon a time, hindi ko maintindihan ang gumagawa at sumasampalataya. Hindi ko maintindihan nyo. But when you read closely in context, ang kausa ni Moises ay salvation by works. Bakit? Sapagkat ikay gumagawa na maging ganap at sakdal upang kayo maging matuwid. Sa pananampalataya, hindi pwedeng gawin kayo maging ganap at sakdal. Bakit? Hindi ka nagganap in the first place dahil nagkasala ka na. So, ang pagiging matuwid mo ay sa pamagitan ng siyang tagapagligtas. Yan ang ating Panginoon na namatay, tumulong kanyang dugo, na nagmagugas ng ating mga pagkakasala kung tayo sumampalataya at bautismo. Ngayon, pag nakikita natin itong mga salitang ito, alam natin ibig sabihin. So, we will not be confused. Di ba? So, ang pagiging malinaw sa atin ng ating pananampalataya means we have to study and study and study and listen and listen and listen. Yan ang sinasabi po ni Brother Harry Osborne. The best way to learn is by repetition, repetition, repetition.
Hindi po nakakasawa ang makinig sa salita ng Diyos. Because every time na ibasahin mo ito, ay meron ka naintindihan at naunawaang mas malalim kaysa nung unang binasa. Then you learn. Naunawaan natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo aasa sa tao. Walang sino mang tao may kapangyarihan baguhin ang sino man. No way. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 2. Basahin po natin. Ito lang ang ating pag-asa. Ito lang magbabago sa atin. Dito po sa 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 4, ano po? Magkapatid, na ako ay dumating sa inyo. Hindi ako dumating na nagpapayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamagitan ng matatayag na pananalita o karunungan. Sapagkat ang aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo Jesus at siya ay pinako sa krus. In other words, the gospel. Ako'y nakasama ninyo na may kainahan, takot at lubang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa panamagitan ng kapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kanyang kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Our salvation is from God, not from men. Huwag tayo magtiwala sa tao. We only trust in God and His Word. Sino bang taong gustong palitan yan? Ay hindi nagsasalita ng totohanan. We cannot change the gospel. Di ba? So, masalamat po sa inyo, sa mga nagtanong, sa inyong pagbati, at sa inyong pagpapasalamat. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon na katulad nito that we can study using technology. Technology, hindi palagi masama po yan. Kung gagamitin natin sa mabuti, well and good. Okay, kung gagamitin mo sa masama, yun ang problema. Sabi po ni Brother Randy Kalilong Shenis kanya, salamat kapatid, God bless. God bless din, Brad. At salamat din sa iyong pakikinig sa salita po ng Diyos. Sa pangako ng Panginoon. Naalala po namin ang ano na yan, ang awit na yan na po.
So, sapagkat yan ay napakagandang awit. You are standing on the promises of God. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sabi po ni Sister Grace Tagaygay, maraming salamat po, Brad. Sabi po ni Brother Kennedy P.D. Gambol, thank you, brother, for catching up today. Maraming salamat sa iyo, Brad. Tayo po ay panalangin. Amang banal, kayo po ay nagagalak sa pagkakataon na palagi niyo binibigay sa amin ang mga pangangaral po ng Ebanghelyo dito po sa tinatawag na Facebook Live. Ito po ay nagpapasalamat po kami sa teknolohiyang ito. Magagamit po natin sa pagpapalaganap namin po ng Ebanghelyo. Sana po ay buksan mo puso at kaisipan ng mga nakikinig, lalo hindi sila mga Kristyano na sila ay sumunod sa iyong Ebanghelyo upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Kami naman po ng mga Kristyano ay sana rin ibuksan ang aming kaisipan at tingnan ang iyong kalooban upang lalo kami maging matibay, maging matatag at makilos sa aming pananampalataya. Sa paraan lamang ito, Ama, na kayo maging matibay laban sa tukso ng masama upang kayo manatili tapat sa inyo, Diyos. Sana po ay patubayan niyo kami sa araw-araw na yung mga pangailangan at higit po sa lahat sa panahon na ito ng kapahamakan dulot ng COVID. Sana po kami ay inyong iligtas. Dinadalain po namin mga kapatid na nasa karamdaman o bingit ng karamdaman na sana ibigyan niyo sila ng kalakasan ng kanilang kalooban at kalunasan sa kanilang karamdaman, o Diyos. Ang mga bagay ito ay aming hiningi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. So bukas ulit mga kapatid, kung lulobin ng Panginoon, ang kalahati po ng Romans chapter 11, ito mahaba po kasi yun eh. Hindi natin matatapos po yun sa isang oras na pangalan po natin, sa atin natin ng dalang bahagi. So bukas, unang bahagi, Miyerkules, yung pangalawang bahagi. Naway, pagpalayan po tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral na ganito. At lahat ng mga kapatid na ginagawa po nila ito, nangangaral online sa pamagitan ng Facebook. Napakarami po niyan. Minsan, hindi mo na mapapanggit ang bilang ng mga nangangaral po sa pamagitan po ng Facebook. Si Brother Oljan Ocampo, amen. Kanya. Jojo Ocampo, amen. Ito po, dalawang ito ay nasa ibang bansa. Si Brother Maxlan Perez, amen. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Palagi tayo mag-ingat. Stay safe.